bawat isa. And this morning, we are going to continue our series sa atin pong Bible class. At ang atin pong pinag-aaralan ay walang iba kundi ang isang libro na pinamagatang The Unsaved Christian and Reaching Cultural Christianity with the Gospel. At ngayong umaga, we are in our 6th lesson na natitignan po natin is Gospel Engagement with Generational Catholicism. Alam niyo po, yesterday, we were in a mission conference and I remember there is somehow tinatawag na sa missions, may tinatawag na 1040 window. I was just reminded, although hindi naman siya tinapik doon, pero I was just reminded of that, na may 1040 window na tinatawag na kapag tinignan yung buong mapa ng buong mundo, there is a specific window there na, kumbaga, maraming mga lugar, bansa, na kinakailangan pang maabot ng gospel, ng mabuting balita, ng ebanghelyo. And partly, ang Pilipinas medyo pumapasok doon, lalong-lalo na yung part ng Mindanao because of course marami pa doon mga Muslim. But actually, the Philippines is not considered as a parang tinitignan na kinakailangang pagmisyonan. Actually, tinitignan pa siya as a missionary sending na bansa. The reason why, one of the reason why is ang tinitignan is because it is heavily Christianized. And actually, kiniklaim ng Pilipinas that we are a Christian nation. But the thing is, we know na itong pagiging Christian nation ng Pilipinas. Because if we are going to look at the neighboring countries, alam natin yung mga religion na namamayagpag dito ay iba't iba. For example, sa Japan, Shintoism, sa ibang mga bansa dito, nandiyan ang mga Buddhism and different na mga idolatries. Pero sa Pilipinas, of course, ang pinakang majority is Catholicism. But when we say Catholicism, it's more on identity. It's more on something they identify with sa halip na ito ang kanilang paniniwala. Kumbaga parang nung pinanganak sila, sila'y Pilipino, at the same time, pinanganak sila sa Katoliko, and then therefore, they're Catholics. So ito po ang ating titignan ngayong umagang ito, the generational Catholicism. And most likely, lahat tayo, maaaring tayo mismo, mayroong mga kamag-anak, or even us, ourselves, possibly, ay nanggaling sa ganitong paniniwala. At hindi malayo na lahat tayo sa kaibigan, kamag-anak, ay mayroong involved sa mga pamilya natin sa ganitong paniniwala. So as a review, tignan po muna natin ang pinag-aaralan natin all throughout. Nakita natin na maraming mga tao, they identify ang kanilang mga sarili bilang mga Kristiyano, pero wala naman silang sapat na pagkaunawa kung ano nga ba ang kasalanan, ano ang resulta nito, ang pangangailangan ng pagsisisi, the repentance, and the meaning of grace. Ano bang ibig sabihin ng biyaya? At ano ang mensahe ng ebanghelyo? So while they identify na sila ay mga mananampalataya, hindi malalim ang kanilang pagkaunawa dito sa mga bagay na ito. And ang mga taong ito, this kind of cultural Christian, sabi nga natin, their Christianity is rooted in culture. Kagaya ng titignan natin, may mga lumaki sa church, lumaki sa mga iglesia, but in their conviction, hindi ito yung kanilang tunay na nauunawaan, pinangahawakan. And so they assume salvation. Iniisip nila na mayroon silang kaligtasan sapagkat kasama sila dito sa they belong, they identify with this group. So nakita rin natin may mga obstacle kung bakit they fail to understand, bakit hindi nila nauunawaan ang ebanghelyo. Meron silang parang paniniwala na mayroong Diyos, they have their own value, rite of passage, nakita natin yan, pero they are ignorant on what Christianity is all about. Ano ba talaga ang pagiging Kristiyano? Anong ibig sabihin ng pagiging
mananampalataya. And so, nakita natin ang uri ng Christianity na they go to church, ina-identify nila yung sarili nila na Christian, dahil nakakadalo sila, sabihin nila, ay Christian din kami. Pero hindi naman talaga nila nauunawaan kung ano ang biyaya at ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And so we go to this generational Catholicism. Now, take note, when we say Catholic, ang ibig po kasi sabihin nito is universal, no? So, i-define muna natin how we are going to use the word Catholic dito po sa ating pag-aaral. Kasi sa atin pong titignan, itong Catholicism na to, it is that kind of deeply rooted, family-oriented tradition that even people who are not believers, kiniklaim nila na Catholic sila. Ang understanding nito, madali salita, it is the Roman Catholic Church. Just to be sure. Kasi, pag binasa po natin ang Apostles' Creed, mababasa po natin doon, I believe in the Holy Spirit and I believe in the Holy Catholic Church. The Catholic Church, I believe in the Catholic Church. So, ano ibig sabihin nun? Pag sinabi po kasing Catholic, ito yung universal. Ito yung kabuuan. So, kapag po ginamit natin yung Catholic Church dito, hindi po natin tinutukoy yung universal church na lahat ng iglesia ng mananampalataya, ng mga tunay na mananampalataya. Ang tinutukoy po natin dito is Roman Catholicism. Just to be clear po, no? Hindi tayo magkaroon ng confusion. And kagaya nga po ng nababanggit natin, etong Catholicism na to, generational Catholicism na to, they claim that they are Catholic, they are Christian Catholics, and ito ay kiniklaim nila as if like parang ethnicity. Kagaya nga nasabi natin, dahil ako'y pinanganak na sa Pilipinas, Pilipino ko. Diba? Kaya iba sasabihin nila, ay dito na ako ipinanganak, dito na ako mamamatay. Naririnig natin yan. So it's more on something like that. It is like a identity, a cultural identity, rather than a set of belief. Rather than dahil nauunawaan nila kung ano yung tinuturo, kaya ito yung kanilang susundan. Hindi. Ang sa kanila, dito ako pinanganak, ito yung nakagisnan, dito na yon. Ito na yung aking panghahawakan. So tingnan natin, let's make a profile about nominal Catholics. So, ang mga nominal Catholics, they will claim to be Catholic before they claim to be a Christian. It's more on how they identify themselves. And kadalasan, itong pag-claim nilang ito is because they point to a rite of passage or family heritage. Ito yung kadahilanan sa pagiging Catholic nila. Hindi dahil meron silang certain na paniniwala, doktrina, or theology. Rather, may rite of passage. Halimbawa, sabihin nila, ay, binyag ako sa Katoliko eh. So, bata pa lang ako, binyag na ako sa Katoliko. So, talagang Katoliko ako. So, nagigets nyo po yung ibig sabihin. They claim that identity because merong rite of passage. Meron silang pinagdaanan na rite of passage, and that is why they claim it. But, they rarely attend Mass. Madalas, may mga kilala tayong ganito. Hindi naman talaga sila nagsisimba. Hindi sila pumupunta sa kanilang mga misa unless sila ay yayain ng mga kamag-anak nila o kaya naman ay birthday or may special occasion. Yan, magsisimba sila. So, sa kanila okay lang yon. But, even if they are not attending Mass or yung kanilang, sa kanilang simbahan, that is much better kaysa pumunta sila sa isang Protestant church. Or yung makarinig na, minsan ito yung nagiging struggle ng iba. Mamaya, pupuntahan natin yan. It's better na sila ay manatiling Katoliko and kahit hindi sila dumadalo, rather than get saved and all of a sudden ay outside the Catholic Church. Mamaya makikita natin kung bakit. Pero, even though ganun yung kanilang kalalagayan, from time to time, nagre-re-engage sila. Halimbawa, hindi sila talaga, wala naman silang connection halos, hindi mo nakikita sa simbahan, sa ano, and then bigla nagkaanak. Biglang pupunta yan ng church, kailangan nilang magpabinyag.
Ang sunod nun, magpapakumpil, then yung first communion. And ito yung mga rites of passage na kailangan nilang daanan so that they remain Catholic. Pero yung commitment doon na kailangan nilang walang ganon, yung understanding na kailangan nila ng aralin yung kanilang katuruan, walang ganon. It's just kailangan lang nilang daanan itong mga rites of passage na ito. And then they just go on and continue in their lives. So they have enough exposure sa idea na mayroong Diyos, so alam din nila that at times mayroong guilt. Kaya nga, pagka sila ay mayroon there's a guilt na kanilang dinidil, ito yung mga panahon na sila ay pupunta sa simbahan, and dito ay mayroon silang mag-aano sila sa mga sacraments, mangungumpisal, kaya nga ang tawag ng iba dito sa kanila, magbabawas ng kasalanan. That's how they term it. And naririnig natin, most likely, although that is not the official teaching, pero that's how they think. Ito yung mentality. Pero maliit o kakaunti ang kanilang pagkaunawa sa Ebanghelyo. They believe, para ma-please mo ang Diyos, kailangan mo lang gawin yung mga demands na hinihingi niya. Halimbawa, yun na nga, yung mga sacraments, mag-take ka, and kailangan mo lang i-manage yung guilt mo. Magkumpisal. And after nakapagkumpisal ka, from time to time, kumbaga parang kailangan mo lang siyang i-balance, i-manage. And they have a small view of God. Maliit ang kanilang pagkaunawa kung sino ang Diyos. Actually, they think that God is easily pleased. Diba? Kapag ginawa na nila to, okay na sa Diyos. O, kung manalangin ka ng 10 ganitong panalangin, okay na yan. So, parang mayroon lang silang gano'n na, okay, that's how God is easily appeased. Pero hindi siya nakikialam sa mga decision making na nasa kanilang mga buhay. Pero, they understand that they have an obligation to deal with na kailangan nilang gawin so that they can deal dito sa guilt na dala-dala nila. So, for many Catholics, para dito sa mga taong ito, the most important identity marker is maging Catholic. To be Catholic. And it's more, yun na nga, na kanila itong traditional, ba, mostly sa pamilya. Ito na yung kanilang family line. And hindi dahil sa kanilang personal na conviction, personal na pagkaunawa sa mga katuruan ng Catholic Church itself. If we are going to ask them, mostly dun sa mga nagkiklaim that they are Catholics, hindi ganoon kalinaw din sa kanila kung bakit kailangan gawin ang mga bagay na ito. Ang mga rites of passage na kailangan nilang daanan. For example, pag tinanong mo sila, bakit kailangan ng binyag? Bakit kailangan binyagan? Diba? One time, I asked a friend, I don't know kung serious siya, pero sabi, para daw hindi maging tiyanak. So, but it shows that they are actually ignorant on what it actually means. Mamaya, titignan natin yan. So, a significant challenge dito sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa kanila, dito sa mga taong ito, kasi yung mindset nila is more on just being part of the group, part of the identity, rather than what do you believe. Ang tanong dito, saan ka kasapi? Parang ganun lang yung issue dito. It's more on the identity na kiniklaim mo sa sarili mo, on what group do you belong to. Rather than tayo, tinatanong natin ng isang individual, anong paniniwala mo? What's your faith? What do you believe? Pero sa kanila, yung identity nila, saan sila kabilang, as long as they are under the Catholic Church. So, being Catholic can be understood primarily na kabilang ka dito sa community na to, cultural and familial community, rather than may pinapractice ka na conviction. So, yung emphasis
less on what you believe, pero more on the fact where you belong. And lalo itong na-reinforce dun sa idea ng Catholic sacramental understanding ng biyaya. Sa kanilang pagkaunawa ng biyaya, this can be summarized sa tinatawag na ex opere operato. Ibig sabihin, from the work or the work itself. Ang ibig po sabihin nito, for example, may Lord's Supper, may baptism, pero ang mga bagay na ito ay para sa atin, tinitignan natin ito, these are outward manifestations of spiritual realities. Alam natin na tayo ay naligtas hindi dahil sa binautismuhan tayo. Ito ay public proclamation ng pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo at kanyang muling pagkabuhay dahil nanampalataya tayo sa ginawa niya. Now, sa Roman Catholic belief, itong mga sacraments nila, even though you don't understand, kahit hindi ka nauunawaan ang kanilang pinakang doktrina, when you partake of the sacrament, tumatanggap ka na ng biyaya. In fact, kaya kinakailangan ng binyag dahil sa kanila, the moment that a child is baptized, bininyagan, yung mga babies, that's the time that they are justified. Inaalis yung original sin. Di ba, meron tayong minanang kasalanan kay Adan. Para sa kanila, once itong sanggol na ito ay bininyagan, maaalis na yung kasalanan na yon. So, dun papasok yung justification sa kanila. Unless, later on, yung grace na yon magpapatuloy, nakakakomit ka ng venial sin, so pwede mo ikumpisal-kumpisal yon. Unless you commit a mortal sin that would kill the grace na talagang na nasa iyo, and that's when kailangan mo talagang magkaroon ng penance, no, but you see, kahit yung baby na yon ay wala pang pananampalataya, it can be justified, that baby can be justified simply by the act itself, by the work itself, which is why para sa kanila, as long as kami ay pupunta sa misa, hindi sila nakikinig ng homily, basta sila ay makapag-partake dun sa mass. Well, I'm not saying lahat sila ganon. Meron din talagang mga deboto, alam natin yan. But mostly, what's important is they partake. Makapartake sila dun sa sacrament kasi dun pa lang, nakakatanggap na sila ng biyaya. Nare-retain nila yon. And which is why, sa ganong uri ng system ng belief and paniniwala, system ng kanilang pagsamba, lalong nagkakaroon ng, kumbaga parang, it's just be here. Basta nandito ka lang sa, under this system, you're okay. So, ganito yung kanilang belief. So, practically, marami ang mag-a-assume na as long as nagpa-participate sila sa Mass, tumatanggap sila ng mga sacraments, at nananatili sila formally within the church, they are rightly positioned sa harapan ng Diyos. They are okay before God. Kahit wala silang malalim na pagkaunawa sa doktrina, theology, or even without personal conviction. So sa kontekstong ito, mga kapatid, ang hamon pagdating sa gospel proclamation, makikita natin, paano natin i-communicate yung pangangailangan ng personal na pananampalataya, pagsisisi, and even yung need of discipleship na kailangan nilang lumago sa pagkaunawa sa salita ng Diyos kung nakakondisyon yung isipan nila sa ganitong uri ng religious security na kailangan lang affiliated sila dito sa church in Catholicism. So as long as affiliated ako dito, I'm good. Kailangan nating ipakita sa kanila na you need to believe in Jesus Christ, magkaroon ka ng personal na pananampalataya, personal na pagsisisi, at personal na paglago sa pagkaunawa sa Kanya. And marami sa atin, maaari, ay nasa ganitong kalalagayan. Maybe you are the only one na mananampalataya
sa inyong pamilya na ikaw lang yung Christian and the rest of the family, or marami, kung kayo, isang buong pamilya kayo ng mga Christian, and then the rest of the family are, let's say, mga Sagrado Katoliko na talagang very strong in their conviction. Now, let's take a look at that para sa isang mananampalataya na lumaki ka in a Catholic upbringing. Now, keep the big picture in mind. Ano ibig sabihin nito? Ang atin pong kailangan tignan ay hindi ito Catholic versus Protestant. Na hindi ito labanan ng kailangan nyo makita ito, magdedebate kayo, tuwing magkikita kayo sa kanila, ipapakita natin. Rather, ang atin pong kailangan maipakita sa kanila is yung pagsuko sa Panginoong Jesucristo. So don't be combative in your newfound zeal for Protestant theology. Kailangan nating ituro sa kanila, let's point Christ in all things. So let us prepare for pushback. So dahil alam natin yung ganitong uri ng kanilang paniniwala, there is going to be some kind of resistance. So you may find that Catholic relatives, sila ay pwedeng mathreatened and offended na ikaw mismo pinag-aaralan mo yung gospel. You are exploring the gospel at pinapakita ito sa kanila. Well, sa kanila pwedeng maging bago ito. Sa kanila kasi, that's parang nagiging overzealous. I remember my wife, si Vera, nung nagbabasa siya ng Bible before, kinikwento niya, sabi sa kanya, basa ka ng Bible, mababaliw ka. So, it is as if ang Biblia ay for those lang na parang merong mga level na mga specific na tao na pwedeng mag-handle, and yung mga normal na tao ay hindi. And that is why even before, against sila in the translation ng scripture. Way back, kapag tinranslate ito into common tongue na naiintindihan ng marami, kasi dati even yung Mass ay sa Latin lamang nila ginagawa. And so, maaari silang mathreaten when we are talking about the gospel. But we must stay on topic. Kailangan nating ipakita ano ba yung talagang ating gustong iparating sa kanila, and that is the mission. Ipakita natin rather, ano yung mga magagandang bagay that drew us to the gospel. Na tayo personally ay masasabi natin na ito yung nagpa-realize sa atin. Maybe kasi coming from both contexts, pwede nyong ipakita yon na ako kasi, di ba dati ganito tayo? Ito yung natin. Nakita ko sa gospel. Si Christ yung gumawa ng lahat ng kinakailangan para sa atin. So, pwede natin silang i-point towards that. And then also, let us pray for them that yung ating pag-ibig sa Panginoong Jesucristo, ito yung makita nila. And with the Lord's grace, ay sila rin ay maabot. And so, stay on the narrow road. Of course, may mga theological differences sa mga Catholic teaching, sa katotohanan na itinuturo ng Ebanghelyo sa salita ng Diyos. In fact, the Bible itself, yung Bible natin, Bible nila, may different books. Diba? Yung kanila may apocryphal. So that there are certain doctrines na di doon nila hinahango. So talagang may difference sa kanilang paniniwala talaga. But at the same time, there are centuries. Imagine that. Daang taon ng mga tradisyon na ipinasa. So, ito yung parang hindi natin basta-basta kailangang i-ignore. So, kailangan natin itong bantayan na ito ay kanilang unti-unting makita ang katotohanan as we are trying to show them the gospel. And of course, kakailanganin natin ng mga tao encourage tayo, helps us, trains us. Ito yung mga tao, yung gospel community, the church, and trustworthy mentors. And of course, maaaring ikaw i-accuse of betraying the Lord sa pag-alis mo
sa Catholic Church, pero alam natin na hindi tayo tinawag sa isang denominasyon. Christ calls us to Himself. But then, if you are someone na meron kang mini-mentor, meron kang bina-Bible study, meron kang tinuturuan na isang bagong mananampalataya, and then ito yung background niya, kailangan nating tandaan, baka nakaka-experience siya. Let us be careful because he might be dealing with significant pressure sa pamilya niya. Huwag natin baliwalain yun. Kailangan natin siyang encourage, no, from this kind of pressure. Kasi familial yung pressure na nangyayari sa kanya. So, know that they may be feeling the loss of family relationship. Lalo na kung halimbawa, yung pinanggalingan niya ay isang talagang deboto na mga Katoliko. And so their newfound commitment to the gospel, they may be the only person in their entire family who is not Catholic. So, they may be wrestling with years. Sila mismo, maaaring meron silang mga baggages na kailangan nilang unti-unting tanggalin sa kanila at inuunawa para sa kanilang paglago sa pananampalataya. So, kahit sila mismo, kailangan natin itong bantayan at i-encourage sila regarding this. And so, be prepared to spend time and effort in helping them sort through years of ingrained Catholic theology. So, tayo mismo, kailangan natin maging patient sa kanila. Kasi, maaring ito yung kinalakihan nila. May mga, minsan, hindi kagad natin madidil over time. Kailangan natin itong ituro sa kanila. And so, sabi ni Dean Insira, dito sa book natin pinag-aaralan, sabi niya, in my experience, the biggest barrier to a nominal Catholic making a decision to follow Christ is not one of damnable good works, a false sense of eternal security, or gospel confusion, like many cultural Christians who identify as Protestants. Sabi niya, madalas sa mga Catholic, the biggest barrier for many Catholics is fear. Not for personal safety, but for relationships and being perceived as disrespectful towards their own family and heritage. So, minsan, ito yung nagiging struggle nila. Yung relational sa magulang. Halimbawa, pinalaki silang Catholic, talagang ganyan. And then, all of a sudden, bigla na lang silang uuwi. And then, sasabihin, halimbawa, na sila ay naligtas. Ano sinasabi mong naligtas? Ang tagal na nating Katoliko, dinadala na kita sa simbahan, noon pa ako nagturo sa yung manalangin. Ngayon, sasabihin mo, napasama ka lang dyan. Sa mga yan, naligtas ka na. And then, pa ngayon, sasabihin mo, mali ang turo na. Parang bigla kang naging ungrateful with the way that you have been raised. So, minsan, personal yung magiging dating sa kanila. So, kailangan nating tignan itong angulo na ito. Kailangan natin tignan itong in this area. So, for a converted former Catholic, ito nga yung sinasabi natin, pwedeng maging catastrophic itong kanilang relationship. Madalas, ito yung nagiging issue that can send a message to the family that they are ungrateful. And minsan, yung iba, nagiging problema, parang, yung minsan, may nakakausap ako na parang, bakit ba kailangan yung maghapon pa kayo dyan sa church kung sumimba? Kasi sa kanila, syempre, pag naka-attend na ng misa, pwede na silang kumbaga parang ang laki ng demand. Ito yung mga naki-question sa kanila. And they are struggling how to explain yung kanilang newfound faith. And not only has a converted former Catholic na parang hindi lang yung family tradition yung kanilang iniwanan, pero in the eye, sa paningin ng family members niya, hindi na sila complete Christians. Kasi kung itong mga to ay talagang deboto, in the Second Vatican Council, paragraph 14, ito yung sinabi ng sa kanilang document, fully incorporated, para ikaw ay talagang maging Catholic, fully incorporated into the society of the Church are those who are joined in the visible structure of the Church of Christ, who rules here through the Supreme Pontiff and the bishops. So, kailangan talaga you are there
within their, kumbaga parang yung kanilang church, under ng Supreme Pontiff, ng Papa. So, kailangan nagpapa-under ka dito. And ang mga factor na ito ay nagbibigay ng bigat, lalong-lalo na dito sa mga, minsan sa mga tinuturuan natin, ini-evangelize natin, in their decision to follow Christ. Because when they are ready, naiintindihan na nila yung ginawa ni Kristo, but it is their relationships with their families. Pero ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Ito yung challenge ng Panginoong Jesucristo for all His would-be followers. In Matthew 10:37, the one who loves a father or mother more than me is not worthy of me. The one who loves a son or daughter more than me is not worthy of me. So, what Christ is asking is supreme and ultimate allegiance. Ang atin pong, kumbaga yung ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo, it should be the top. Ito yung nangunguna. Of course, praise God. Minsan, may mga testimony tayo na nakikita coming from this, na sila naging Christian, and then later on, their families, na isama nila sa church, and then the family, all of them became Christian. Praise God for that. Kung ganun yung maging takbo ng sa inyong pamilya sa pagpasok at pagkilos ng Ebanghelyo. But not every time. There are instances kung saan maaring ikaw lang, and then the family might be able, might resist. And even ikaw, maranasan mo yung persecution. At itong panawagan ng Panginoong Jesucristo, maaaring hindi lahat maramdaman yung implication na to. Hindi lahat, dahil maaaring marami sa atin lumaki na sa dito sa iglesia. So, hindi ganun. Mas dinadala pa nga tayo sa Ebanghelyo. But to others, from those coming from Catholic upbringing, na nanampalataya sa Ebanghelyo, that they are saved by faith alone, by grace alone, in Christ alone for salvation, making this decision can be costly para sa kanila. And so, within this religious system, marami sa kanila, they are drawn to the gospel kapag nakita nila na hindi pala sa pananalangin sa rosaryo, sa kanilang mga ginagawa na charities, and everything else in their good works, na tapos isipin nila sana okay yun, sana that's good enough, praying that that's enough merit para sila ay ma-admit into heaven. Now, when they understand, when they come to understand the gospel ng Panginoong Jesucristo, that it is not sa kanilang mga gawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa kanilang kasalanan, that their guilt ay tunay na inalis na ng Panginoong Jesus. Sabi nga niya sa Hebrews 10:17, I will never again remember their sins and their lawless acts. And this is because of what Christ did on the cross. Dito sila, kumbaga parang meron parang tinatawag na Catholic guilt. Alam niyo yun, yung parang mostly sa mga tunay na naka-encounter nito, dahil nga it is a work-based system of salvation, na dahil kailangan nilang gawin ito, walang kasiguraduhan. Actually, kung naaalala ninyo sa pag-aaral natin ng assurance of faith, sa kanila walang assurance of faith. They don't want assurance of faith because it only encourages yung lax na pamumuhay daw sa pananampalataya. So, it is better na parang laging ang isang Kristiyano is on its toes. Yung parang lagi kang hindi mo alam kung okay ka ba sa Diyos o hindi. So, kailangan mong dagdagan yung good works mo. No? So, parang nandun sila lagi. So, imagine that kind of living your Christian life na you don't know whether accepted ka na sa harapan ng Diyos. So, kailangan mo lang dagdagan yung good works mo, hoping that it will admit you to heaven. That kind of tiring religious system. And then the gospel comes in. At sasabihin ng Panginoon mo ang Panginoong Jesucristo, come to me, all you who are weary. Kung pagod ka na sa ganyan, lumapit ka sa akin.
Why? Because Christ already finished what is required. Dahil sa pananampalataya mo ngayon sa Panginoong Jesucristo, those burdens ay mawawala. Dahil kinuha na talaga ito ng Panginoong Jesus when He died on the cross and paid for our sins. And this is what draws them to the gospel. Because dito nila mauunawaan ang ebanghelyo, ang biyaya. Well, while the Roman Catholic Church has softened its stance sa mga Protestant, alam natin, in 16th century, may Reformation, very strong. Yung kanilang, kumbaga, yung mga debate, yung paglalaban. But ngayon, tinatawag nila mga Protestants as separated or estranged brothers. So parang ano lang, kumbaga parang napahiwalay. But in reality, meron talagang mga differences pagdating sa paniniwala when it comes to true saving faith. At pagdating po sa Council of Trent, noon pa na, noong 16th century pa to, tinawag nila na mga, yung core belief natin as Protestant regarding justification by faith as heresy. And hanggang ngayon, hindi ito dinideny or nire-refute ng Catholic Church. So while they are softening their position in a sense, pero they are not denying this. So this remains sa kanilang paniniwala. And what is that? Tignan po natin. Sabi nila dito sa Council of Trent, if anyone said that by faith alone the impious is justified in such wise as to mean that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining the grace of justification, and that it is not in any way necessary that he be prepared and disposed by the movement of his own will, let him be anathema. Let him be cut off. And then, if anyone said that men are justified either by the sole imputation of the justice of Christ or by the sole remission of sins, to the exclusion of the grace and the charity which is poured forth in their hearts by the Holy Ghost, and is inherent in them, or even that the grace whereby we are justified is only the favor of God, let him be anathema. Now, if you take a look at it, these are the very doctrines na pinangahawakan natin. And for them, kung ikaw ay maniniwala na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ikaw ay maliligtas. Kung ikaw ay maniniwala na ang katwiran lamang na mayroon ka is imputed ng Panginoong Jesucristo and nothing else, you are anathema. Ibig sabihin, you are cut off from the church. You are cut off from salvation. So, this is what they believe. And bakit natin tinitignan ang bagay na ito? Because the reality is that Catholics and Protestants are not the same. While nandun tayo sa under ng one heading ng pagiging tinatawag na Christian, dahil nga na-label ang Pilipinas, for example, as a Christian nation, the belief are not the same concerning significant mga core beliefs natin. At alam ito ng Catholic Church dahil ito nga mismo yung nasa kanilang mga official statement. So if we believe, kung tayo ay naniniwala that justification is by faith alone, meron tayong mission field. Napakalawak ng mission field natin. When we go outside, there's a mission field na kailangan nating dalhin sa kanila ang ebanghelyo. We cannot simply say na ay, konti na lang naman ang difference niyan. Well, of course, it's much easier for someone to evangelize a Catholic rather than a Muslim na sabihin natin, iba talaga yung kanilang pinanghahawakan. At least dito, madali. Bible din, parang meron na sila ng mga basic foundation. But the thing is, they are as lost as the atheists and any other else that don't have Christ. So we have a mission field in our own homes. Kung kasama natin sila sa bahay, in our own, sa office, within the circle of our friends, we have a mission field. And why we are studying this, kasi let us not be complacent. Minsan kasi nasanay na tayo
nakasama itong mga taong ito. And so, we must remind ourselves na bilang mga mananampalataya, meron tayong gawain. So many of our Catholic friends and neighbors, they need the gospel of Jesus Christ. Lalong-lalo na itong mga generational Catholics na yung practice of religion naman nila is napaka-nominal. Ano po? So in conclusion, brothers and sisters, in summary, generational and nominal Catholics requires understanding that many identify with Christianity primarily. Nakita natin, nag-identify sila sa pagiging Kristiyano dahil lang sa culture, heritage, yung kanilang pag-participate sa mga sacraments nila rather than personal faith in the gospel. And so yung kanilang religious framework, nakita po natin, it emphasizes belonging and ritual observance. Mas mahalaga sa kanila yung they belong rather than what they believe. Kaya wala silang clarity pagdating sa pagkaunawa sa kasalanan and its effect, grace, repentance, justification by faith alone. So, gospel engagement para sa atin, kailangan natin maging patient sa kanila. We need to be clear and Christ-centered in our approach. Mas ipakita natin ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo rather than mag-focus tayo sa mga doctrinal debates. Let us focus on what Christ did. Of course, maraming mga other issues na pwedeng pag-usapan sa mga beliefs nila, for example, sa mga sacraments, but it will not help them if hindi naman natin maipo-point out sa kanila ang Panginoong Hesukristo. It also requires sensitivity, lalong-lalo na kung merong influence ng family tradition na napaka-strong sa kanilang pinanghahawakan na paniniwala dito sa kanilang religion. And so ultimately, our goal is not to win arguments about religious system. Rather, we are to faithfully point them to the sufficiency of Christ. That Christ is enough. At makita nila that they move from this inherited religion to a personal saving faith in the gospel of grace. That they are Christians dahil hindi sa binyag ako dito, hindi dahil sa dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, kundi they are Christians because they now believe in the Lord Jesus Christ, in what He has done, at sa Kanyang pagbabayad doon sa krus sa ating mga kasalanan. That's now what they believe, rather than just simply inheriting such religion. So with that, tayo po ay nagwawakas sa ating pag-aaral dito po sa The Unsaved Christian, Cultural Christianity. Any question, any clarification po sa atin pong naging lesson ngayong umaga? Anyone, any comments? Sige bro. Magandang umaga po, Brother John. Thank you po dun sa pag-aaral po ngayon. Medyo may ilan lang pong questions. Please bear with me po dun sa mga questions. Sana valid din. For example po kami, ay may mga kamag-anak po kami na sinasharean po na Roman Catholic sa Las Piñas. Ano po kayong may papayan nyo na para makarating po sila or maka-attend sila sa isang church na Protestant, given na malayo kami? Possible ba na may maitap po kami ng mga Reformed Church na malapit sa kanila na pagtsatsagaan po sila na Bible study? Kasi pag kami po parang thrice a year lang kami nakakapunta para makapagbahagi. Kasi na-observe ko lang po, ewan ko po kung tama, paki-correct na lang po compare po kasi sa mga evangelical churches, parang pag binigay mo, ito, kamag-anak namin, pwede bang Bible study? Eager sila. May ganito rin po bang, ang Reformed churches na pagka binigay mo ay magiging aktibo din? Or pagtsatsagaan? Given na yung mga taong ibibigay mo ay talagang hindi pa naman ganon. Yun po yung aking isang question po dun, brother. Well,
ang question din po, yung family po na ito ay willing naman po open po yung kanilang sambahayan for Bible studies? Tingin ko or naman po, pagka may ano naman, ay tatanggapin naman. Yes Kaya lang po, ang akin lang po ang pinagpapauna, talagang need pagtiyagaan. Mhm. Yes po, kasi actually that's how most of yung mga outreaches, yung ibang mga churches nagsisimula sa mga Bible studies, sa mga maliliit na and then later on lumalaki ito. So of course, pwede nating gawin yon. The question is kung meron ngang church na malapit na pwede nating pagtiwalaan na itap sila. Ang next question ko po dun, brother, necessarily ba na reformed or pwede bang evangelical? And that is why dun tayo papasok sa kung mayroon ba tayong church na mapagkakatiwalaan. Yes po. Kasi kailangan natin tignan whether the church is not necessarily reformed. Kasi kung wala talagang reformed church, as we all know, marami talaga pang, lalo na dito sa atin, pa-south, Apo. ang susunod na sa atin would be Tayabas. Tama? Tama po ba? Tayabas na kagad ang susunod. And so makikita natin in between, So, but if there is an evangelical church there na gospel-centered, ipinapangaral naman ng Panginoong Jesucristo, maging ang ebanghelyo and strong ito, well, of course, in the meantime, pwede natin silang tutukan doon, ilapit sila, na maririnig nga nila, maunawaan ng So ebanghelyo. kung for example, evangelical siya, ano yung possible na kailangan ko tignan? Kailangan ba Calvinism siya ang pinangahawakan? Or pag Armin ba, X agad? Diyan siguro papasok yung discernment natin. Kasi kung halimbawa ilalagay nyo sila sa ganong context and then later on papasok kayo, kumbaga parang magsisimula ka na sana, ayusin na natin yung yung theology nila kesa yung pagkatapos silang i-build up na disciple na, tapos pupunta ka uli sa pundasyon, nahatakin mo na, babalik rin na naman natin. So, siguro maganda, dun pa lang sa pasimula. But one thing, pwede siguro nating i-take advantage din. Sa ngayon kasi, meron naman tayong pwede natin i-take yung online, baka pwede natin sila mismong Bible study online, tapos from time to time yung may visit, pero yung regular online. So there are other means that we can do kung talagang itong nakikita nyo na prospect itong inyong ini-evangelize na family, na prospect talaga sila as a family na makinig sa ebanghelyo, then therefore by all means ay tutukan ito. Kasi dito naman talaga tayo tinawag na to be able to reach out, to go make disciples. And so i-take advantage natin itong halimbawa yung online. Itanong natin kung open sila, kung hindi at hindi sila maalam, turuan sila. So may mga options tayo other than just leave them there and hope na sound yung maghahawak sa kanila later on, unless talagang wala nang ibang choice. Bale po. Follow-up question lang po. Pasensya na po. Okay lang. Medyo sinasamantala ko na po habang... Gusto mo, usap din tayo mamaya. Pwede po. Yung po, medyo probability naman po. Dito po sa atin, specifically, ilan po yung possible na percentage or matatansya natin na from Roman Catholic to Reformed Baptist, or mas marami po yung from Protestant na Evangelical, Pentecostal, tapos napunta po sa Reformed. Kasi parang di ko po alam kung tama, pero observation ko lang po. Okay. Parang napapansin ko na yung mga nakakapasok sa Reformed ay parang mas marami nanggagaling na rin muna sa mga Protestant na bago from Roman Catholic or to Reformed. Or kung hindi naman, siguro tingin ko magandang study rin yun. Malaman natin bakit. Okay. Yun lang naman. Sige, so tayo po ay hindi pa tayo nakakapagpa-statistics so, papataas pa tayo. Siguro later on. Pero magandang observation. Salamat. Sige. Meron pa po ba? Sige po, Kuya Arnold. Iba talaga siyempre yung face-to-face na lalo na kamag-anak nyo yan. Tapos halimbawa, i-endorse natin sa
sabihin natin isang church na mapapagkakatiwalaan mo, kilala mo yung regardless kung reform yun o hindi, pero kilala mo siya na siya yung magtuturo. Ang aking suggestion, parang tsatsagain mo talaga siya na doon sa pumayag, buti papayag siya, then merong available. Ang sa akin, medyo tsatsagain talaga na sa mga first sessions, talagang nadoon kayo. Kasi yung tiwala kasi, hindi naman nila kilala yung pero until ma-build yung relationship. Okay. So, yun siguro. Thank you po. Thank you po doon sa added advice and comment for that. Meron pa po ba? Any other comments? Sige po, Ate Mel. Siguro parang personal testimony na rin na ako, Catholic kami. Tapos nung ako'y nag-college, may nag-invite sa akin sa Bible study. Pero kahit uma-attend ako, nasa isip ko, hindi ako aalis ng Catholic. Parang ganon, yung mas lalo pa akong nagsimba, mas lalo pa akong nangumpisal sa pare. Pero yung dahil dun sa unti-unting natutunan, nung tumagal din, siguro mga 4 years yon. Tapos saka naman sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon ng church, nagbubukas na church, yung ganon. Tapos talagang nung nag-decide ako na iwanan ultimately yung Catholic Church. Pero yung mga naririnig ko usually, parang ang reaction nila, baka may parusa sa iyo ang Diyos diyan pagka ikay umalis diyan, ganon. Kaya parang nandun pa rin yung fear sa akin na baka nga biglang may dumating na hindi magandang mangyari sa buhay ko, ganon. So, yung talagang kahit maging Kristiyano ka na, minsan may dadating pa rin na parang pag-iisip na ganon. Kaya talagang sa biyaya lang ng Panginoon lahat yung ating commitment sa Panginoon. Amen. Thank you po. Salamat po for sharing that personal story. At least nakita natin na ganun nga yung parang mostly yung average experience. Sige po, meron pa po ba before we end in prayer? Yeah, Ate Carol. Hello. Thank you sa lesson, Brad. Naalala ko lang nung maliit kami. Siguro, testimony din. Yung father ko is Catholic. And yung mother ko is Methodist. So yung mother ko is from Cagayan. Yung tatay ko ay Aklan. Dumating kinasal sila sa Cagayan. Umuwi sila ng Aklan. Sa Aklan, walang Methodist. So, yung nanay ko, nanatili siyang Methodista pero hindi siya nag-church. Yung tatay ko ay Katoliko pero hindi siya nag-church sa Katoliko. Dumating sa panahon na may nag-introduce about sa Baptist. So, maliit pa lang kami, 7 kaming magkakapatid, dala-dala kami ng nanay namin papunta sa church na yon. So, ngayon yung church na yun ay parang Pentecostal na. So, yung tatay ko, hindi siya sumasama. So, ang prinsipyo niya ay Katoliko siya. So, mamamatay siya sa Katoliko. So, parang sarado-kandado din siya. So, hanggang kami lumaki, and yung mother ko ay nabaptize na siya sa church na yun. Tapos, until na introduce sa mga kapatid ko yung reform. So, lahat kami na nandun sa Pentecostal na yun, lumipat kami sa reform. So, sa madalit sabi, hanggang na-meet namin si Pastor Maramara. Pero ang tatay ko ay nananatiling Katoliko. So, doon namin naranasan yung matindi yung aming experience sa kanya na ayaw niya sa amin. Kasi, ibig sabihin ay pag Sunday, ayaw niya kaming umaalis. So, mayroon siya mga strategy na para hindi kami makapag-church. Sa madalit sabi. So, lahat kami inuutusan. So, syempre kami takot sa kanya, tatay siya eh. So, lahat kami sumusunod sa kanya. Pero, ang ginagawa namin
ahead of time, Sabado pa lang, ginagawa na namin yung mga tungkulin namin para pag Sunday, makapag-church Wala na kami. maiutos. So, wala na siyang inuutos. So, talagang by God's providence, tumanda yung tatay ko, and yet, nandun kami sa Reform, siya, hinahatak na namin na mag-church. So, hanggang sa dumating yung time na nasa deathbed siya, nakita niya yung kabutihan ng Panginoon, and habang nasa deathbed siya, nagsishare pa rin kami ng gospel. Although siya, matagal din siyang umattend sa Reform. So kahit hindi siya member sa church na yon, pagka may meeting, naandun siya. Pero hindi, ibig sabihin ay, pag nire-recognize, kung nag-a-attend kasi kami minsan nag-a-attend kami ng mga church gathering, nire-recognize yung church. So tumatayo siya, member siya doon. So parang naano kami kasi, pero salamat sa Lord dahil kahit nandun siya sa deathbed, alam namin na hoping kami na siya ay ligtas ng Lord. Kasi nga, matindi yung binigay na sakit sa kanya ng Lord. At sabi ni Pastor Maramara, ang ordinaryong tao, kung mararamdaman niyo yung sakit na yun, ay puro reklamo. Pero sa kanya, hindi siya nagreklamo. Sobrang sakit yung kanyang naramdaman. And yet, hoping kami na on that, na i-share namin sa kanya yung gospel. And talagang, nasa Panginoon siya. Amen. Ayun. Thank you for that testimony. No? At yun nga, nakita natin sa kanila, even though hindi sila dumadalo, hindi sila pumupunta sa simbahan, pero it's much better na umattend ka kaysa dun sa outside the Catholic Church. So they would consider na mahalaga, member ka dito, kahit di ka nakakadalo kaysa mag-attend ka sa iba. So nakita natin yun kanina, and salamat for that. So may nakita na po tayo na mayroon dalawang background na Catholic, brother, meron na po dalawa. Sige, siguro with that, we will end our discussion. Salamat po sa bawat isa sa kanilang participation. Tayo po yung manalangin. Aming Amang Diyos, tunay nga kami ay nagpapasalamat dahil kami ay kinatagpo mo, Panginoon, ng iyong biyaya at ipinaunawa sa amin ang katotohanan. Nakita namin kung paanong hindi sa aming mga gawa, hindi sa kung saan kami, Panginoon, kabahagi na organisasyon, kundi sa aming pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo kami maliligtas. At salamat sa kanyang ginawa sa krus na ngayon, Panginoon, ang kaligtasang ito ay maaari naming angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan at tunay nga nawa ito ay maging kapakipakinabang sa amin, lalo na as we evangelize, as we minister to our friends and families, Panginoon, and loved ones. At ito, Panginoon, ay makatulong sa amin sa bagay na ito sa pag-abot sa kanila sa Ebanghelyo. Samahan mo kaming patuloy sa amin pong gawain sa buong maghapon. Ikaw ang aming itinataas at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.